Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po yung papatuloy sa atin pong pag-aaral sa pagtalakay po natin sa paksa ng kabanalang Kristiyano. So muli, atin po itong tinitingnan at pinapaalala sa bawat isa sa layunin ng Diyos sa kanyang pagliligtas, since meron po sa atin ngayon ng mga bagong dumadalo sa ating Sunday School. So ito po ay katotohanan na dapat ay nakikita sa isang taong manampalataya, sa taong naligtas. Siya ay tinawag ng Diyos upang mamuhay ng merong kabanalan. At para magawa iyon, kailangan meron tayong pagsaalang-alang ng mga biblikal na katuruan patungkol po dito. Nilalakin natin ng mga una, yung mga kasalanan atin siyang tinitingnan sa bawat area ng ating buhay, iba't ibang mga kasalanan na dapat natin kinakaharap. At the same time, atin siyang mapapatay sa pamagitan ng pagpapalago sa biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. And then, tinignan natin yung mga pamantayan ng kabanalan na kung saan ay napakahalaga. Tingnan natin na dapat tayo magpakabanal dahil ang ating batayan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya naman tayo dumako sa topic na ang isa pang batayan sa ating kabanalan ay yung bunga ng Espiritu. Na kung saan ito po ay ipinagkaloob, ibinigay, nakamit ng mga manampalataya ni Kristo, yung bunga ng Espiritu. At atin po siyang inisa-isa na mga bunga, pero atin siyang tinignan, hindi siya magkakaibang bunga, kundi iisa siya. Siyang bunga ng Espiritu, pero ito ay merong magkakaibang biyaya. So, kahit una natin tinignan, yung grace of love, ito yung pinakapangunahin na nangungunang biyaya ng Espiritu na nakamit natin at dapat na maging ugat ng ating motibasyon para ating pagsikapan na palaguin yung iba pang biyaya. Ang dapat na mag-motivate sa atin ay yung ating pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapatiran, at pag-ibig natin sa mga taong wala pa kay Kristo. Yan palagi yung dapat na nagmo-motivate sa atin para yung ibang mga biyaya ng Espiritu ay atin siyang may sagawa. At atin pong tingnan yung mga pagpapalang ito sa iba't ibang mga aspeto. So una, tilakay po natin yung mga biyaya para sa iba't ibang mga kalagayan. So merong specific na gamit or specific na puwang yung bunga ng Espiritu. For example, yung dalawa sa ating kalagayan, saan man tayo o ano man ang ating maranasan, ano dapat yung ating magiging pagtugon sa ating mga kinakaharap sa ating buhay. So merong mga biyayang dapat panatilihin sa magkakaibang uri ng sitwasyon habang tayo nabubuhay dito sa mundo. Meron dapat biyayang ipinagkaloob sa atin na ating sinisikap na ipamuhay o ipakita. So yun po yung gracious joy. Kung saan ito po yung pagkakaroon ng diwa ng pribilehiyong dala ng ebanghelyo anuman ang ating maging kalagayan. Bilang mga manampalataya, tayo mga taong hindi nawawalan ng agalakan sa ating naranasan sa buhay na ito o sa mundo. Dahil nakaangkla yung ating agalakan hindi sa ating pamuhay sa mundo, kundi sa dakilang pagkapalang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya tayo sa lahat ng mga tao, meron tayong galak sa kabila ng mga pagsubok. And then, hindi lamang gracious joy, kundi meron din tayong gracious peace or kapayapaan. Ang pagiging nasa tama kahit nasa gitna ng mga maling kalagayan. For example, tayo kumakaharap sa iba't ibang mga suliranin sa ating buhay, sa mundo, pero tayo dapat mga manampalataya yung puno ng kapayapaan. Tayo dapat yung tagapagsulong ng kapayapaan. Kahit yung ating mga sitwasyon ay pawang naroon na ating naranasan yung mga pangmundong mga kagawian o kaya naman ay mga maling pangapagtrato sa atin ng mga tao. So dapat tayo yung pinagmumulan ng kapayapaan sa ating pagniig sa mga tao. Bakit? Dahil in the first place, tayo ay pinakitaan ng Diyos o kinahabagan ng Diyos. Iniligtas tayo. Kumbaga ang Diyos ang naipagkasundo sa ating mga tao. Siya yung nag-initiate. Kaya naman, bilang ating nire-reflect yung ginawa sa atin ng Diyos, dapat tayo din. Tayo dapat yung nag-initiate para magkaroon ng kapayapaan at maiwasan yung mga conflict sa mga relasyon. And then, tilaan din po natin, hindi lamang
angkop yung mga bunga ng Espiritu sa iba't ibang kalagayan, kundi meron din pong mga bunga ng Espiritu na angkop sa lahat naman ng uri ng ugnayan or sa ating mga relasyon. Ito yung mga biyayang dapat isabuhay sa lahat ng uri ng pakikitungo sa ating kapwa. Meron dalawang biyayang iyon. Yun po yung grace of patience. Grace of patience, ito po ay mapagpalang pagtitiis na hindi po ito kagaya ng karaniwang pagtitimpi lamang ng tao. Kasi tayong mga tao, merong karaniwang biyaya na nakapagtimpi tayo sa isang tao. Pero iba yung grace of patience. Meron itong pinagkakaangkalahang mas sigit na motibasyon dahil tayo tumitingin sa kung paano ang Diyos nagpasensya sa atin. Gaano naman tayo naging makasalanan, ano man ang ating nagawa sa Kanya, gaano naman ito kalimit nating ginawa, marami tayong kakulangan, mga pagkakasala, kahit tayo mga manampalataya na, ang Diyos ay nanatiling banayad sa pagkagalit. Ayun din dapat yung ating i-reflect sa ating mga buhay dahil pinagkalooban tayo ng bunga ng Espiritu para ito ay may sagawa. And then, secondly, tinalakin din natin yung grace of kindness. Ito naman yung mapagpalang kabutihan na higit pa rin sa pagiging magalang lamang or kumbaga pagiging mabait sa ating kapwa, mabuti sa kanila, masigit yun. Kasi again, ang ating batayan ay ang ating Panginoong Diyos. Kung paano siya naging mabuti sa atin na hindi dapat pagpakitaan ng kabutihan. So palagi siyang umaangkla sa ating Panginoong Diyos. And then last third Sunday, kailangan natin, meron din pong mga biyaya in the context ng church. Biyaya para sa tipan ng pakikisama. Mga biyayang kinakailangan para sa pamayanang nasa tipan. So naroon po yung grace of goodness. Isang mapagpala at makadyos na kabutihan na naiba sa karaniwang makataong kabutihan. Dapat naroon yung ating pakikitungo or pagsisiklag ng ikabubuti ng ating kapwa, masigit ng ating kapwa manampalataya sa Panginoon. And then, grace of faithfulness. Isang mapagpalang katapatan na naiiba sa karaniwang katapatan lamang. Ito yung pakipagtipan. Kaya ng napag-aralan kahapon sa Titok, ito yung covenant. Kumbaga, meron agreement, merong dapat tayong ginagawa for the sake para sa ating kapatid. Meron pagkakaisa. Sa isang layunin, tayo ay maluwalhati natin ang ating Panginoong Diyos at magkaroon tayo ng pagkakaisa na isulong ang kanyang kaharian. Ngayon po, tatalakayin natin yung dalawang bunga ng Espiritu na mga biyaya naman sa harap ng alitan, in the midst of conflict. So meron din pong angkop na bunga ng Espiritu na dapat ating pinapalago sa mga pagkakataon na merong mga conflict or merong mga alitan, hindi pagkakaunawaan, at dapat natin itong makita at pagsikapan din sa ating mga buhay, manampalataya. Ito yung mga biyayang kaloob sa gitna ng tunggalian. Maaring mangyari, hindi yan may iwasan, o kaya naman, maaaring meron sa kasalukuyan. So, kung ating titingnan po dito, hindi may iwasan ang mga alitan. Yun dapat yung ating i-acknowledge. Bilang mga manampalataya, yun yung realidad na kahit tayo ay naging manampalataya na, hindi natin may expect na kumbaga smooth na lahat ng mangyayari o perfect na yung church. Hindi ganon. Bakit? Dahil tayo ay bahagya pa lamang nailigtas. Ang ibig sabihin, hindi pa tayo lubos na nailigtas, tayo pa rin ay nasa katawang ito na mayroong kasiraan, na tiling merong kasalanan, na tiling kapos, marupok, merong kahinaan na ginahuhulog sa pagkakasala, at madalas ay ating, kumbaga nagbibigyan pa rin yung ating makasalanang kalikasan. So yun po yung realidad. Kaya naman, kahit sa mga manampalataya, dapat natin i-acknowledge na talagang mangyayari ito sa ating kalagitnaan. Kaya naman, napakahalaga ng mga biyayang ito na ating kinikilala at tigisikapang lumago sa ating buhay. Dagdag pa dito, yung pagkakaiba din ng mga aspeto ng pagkatao. For example, ito rin yung naging sanhi. For example, iba't iba tayo ng ugali, iba't iba tayo ng pinagmulan, ng kumbaga naging karanasan, background, at iba pa. Meron po yung mga ambag, meron yung mga kumbaga bagay na maaaring nating gawing reference kaya nagkakaroon ng mga alitan. Pero bilang punto,
kapag tamang naharap natin, or kapag wasto nating naharap or naresolba yung mga conflict or mga alitan, nagbubunga yan ng paglago. Tayo ay lumalago, for example, nasunod ba isang alitan, lumalago tayo sa pagpapatawad, lumalago tayo sa patuloy na pag-ibig natin sa ating kapatiran, lumalago tayo sa pag-acknowledge na talagang tayo makasalanan pa. Kailangan pa natin lumago sa pagkakaisa, sa pag-ibigan, lumago patuloy sa pag-asa, sa biyaya ni Kristo. So lumalago tayo kapag nairesolba yung mga conflict, kapag naidaan sa wastong kaparaanan. Pero kapag mali natin itong nahiharap, o hindi wasto yung pagharap natin sa mga conflict, yung mga ugnayan, yun po yung nagdudulot. Kaya dumating sa punto na merong, kumbaga, nagiging epekto, negatibong epekto, merong mga pagbagsak, merong mga nag-escalate na mga bagay. Kaya napakalaga ng dalawang bunga ng Espiritu na ating tatalakayin. Una, meron pong tinatawag na grace of gentleness. So, kinakailangan yon. In the midst of conflict, meron palang biyayang ipinagkaloob sa atin para wastong makaharap o maresolba yung conflict. Kailangan ng biyaya ng gentleness sa ating mga buhay. Ito'y biyayang kaumuan. Ibig sabihin, biyaya wala sa atin. Hindi nagmula sa atin. Ipinagkaloob lamang sa atin ng Diyos at dapat palagi nating sikaping palaguin. Naiiba siya sa simpleng pagiging banayad lamang. Sa ang ating personality, tayo ay mainhin, tayo ay kumbaga malumanay sa ating panalita. Hindi ibig sabihin na meron ka ng gentleness, grace of gentleness. Ito yung pinagkakaloob talaga. So, yung salitang ito, yan po ay tahasang kabaliktaran, total opposite ng kabagsikan. Pag sinabing gentle, opposite talaga siya ng pagiging harsh or mabagsik. At yung ganoong saloobin, kadalasang siya ay na-express o nailalabas sa pamamagitan ng ating mga pananalita. Kasi palaging ating pananalita, ito yung palagi yung naging way para express yung kung anong ating saloobin. Kung tayo ay gentle or kaya naman ay harsh. So, bilang paglilinaw, ang pagiging banayad sa pananalita, yan po ay mabuti. Kapag tayo banayad sa pananalita, isang karaniwang biyaya, pinagkaloob kahit sa mga hindi mananampalataya, maging sa mananampalataya. Meron yan, maaaring maging banayad sa pananalita. Pero, ngunit hindi ito espiritual. O kumbaga, merong pa rin tinutukoy tayo na grace of gentleness na ating dapat na pag-isikapang lumago. So, tulad ng karaniwang biyaya, kagaya ng binanggit natin kanina, maaaring banayad ang ating pananalita, malumanay, ngunit may kinikimkim na sama ng loob. So yun po yung common grace. Kahit mga hindi mananampalataya, maaari silang magsalita, makipag-usap, mayroong mga conflict ng banayad, malumanay. Pero deep inside, mayroong pagkikimkim ng sama ng loob. So kahit hindi siya natin masabi na yun yung grace of gentleness na tinutukoy ng Diyos. Kahit huwag tayong napalagay na dahil tayo ay malumanay magsalita, tayo ay kumbaga maamo kung paano yung way ng ating pagsalita, huwag tayong makampante na nasa atin na yung biyaya ng gentleness. Hindi pa rin. Kasi maaari tayong maglagay sa ating puso ng mga sama ng loob. So, ang biyayang kaamuan ay nagpapahayag sa panalita ng kung ano ang nasa puso. So, yung pala yung nagmamatter dito, yung state ng puso. Di dapat nag-spring forth. Kaya tayo nagiging gentle sa ating kapwa. Masigit sa ating kapatid. Dapat nagmumula sa puso. Hindi lamang sa salita. So dapat sa puso pala siya nag-i-start. Sabi po sa Mateo, chapter 12, verse 34 to 36. Pansin niyo yung panalita dito ng Panginoong Yesus. Nandun niya sinasawataan niya yung mga Pariseo. Sabi niya, kayong lahi na mga ulupong, papaano kayo na masama ay mapagsasalita ng mabubuting bagay. So, yung napansin dito, pinupuna ng Panginoong Yesus yung mga Pariseo, silang masama, paano sila makakapagsasalita ng mabubuting bagay? Meaning, sa panlabas silang panalita, mabubuting bagay. Siguro, kasi mga Pariseo talagang sinisikap nila na sila yung maging mabuti sa harap ng mga tao.
Ganun yung kailang pananalita. Hindi ka makakarinig sa kanila ng, kumbaga, may mapupula ka sa kanila, sa kanilang way ng pananalita. Pero, pinag sila ng Panginoong Yesus. Kayo na masama, paano kayo mapagkasalita ng mabuting bagay? Sapagkat sa kasaganaan ng puso, ay nagsasalita ang bibig. Ang mabuting tao sa kanyang mabuting kayamanan ay kumukuha ng mabuting bagay. At ang masamang tao sa kanyang masamang kayamanan ay kumukuha ng masamang bagay. At sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghukom. So nangangahulugan, hindi ibig sabihin nga sa ating panlabas na panalita ay meron na tayong biyayang kaamuan or gentleness. So siya pala ay nasa kasaganaan ng puso, nagsasalita daw ang bibig. So kailangan maging malinis yung ating bibig. Yun yung maging doon tayo maging concern. Ano yung state ng ating puso? So tingnan natin, ano ba yung denominator of gracious gentleness? So ang pag-ibig, again, pag-ibig, siya yung motivasyon. Ang pag-ibig ay kumikilos mula sa puso patungo sa dila. So talagang dapat na maging motivation natin pag-ibig sa ating kausap, sa ating relasyon, kahit sa ating mga tunggalian or conflict. Dapat ang palaging umiiral ay yung pag-ibig. Mula sa puso patungo sa ating pananalita. Kaya nga sabi ni Pablo sa kanyang sulat, 1 Corinthians 13:5, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi niyayamot, hindi inaalumana ang masama. So yan yung iskala gaya ng isang tao dapat na nang bumula sa puso o ang motivasyon ay pag-ibig. Kaya siya nagsasalita. Hindi dapat magmula yung mga mahalin salita o yung kanyang sarili ang hinahanap sa kanyang pagkasalita, kundi yung kanyang kinakausap sa kapakanan ng kanyang kausap. Kaya bilang hamon, marapat tayong gumamit ng pananalitang nagkakaisa sa iglesia. Kung paano natin ginagamit yung ating pananalita, kasi dito natin i-express yung ating, kaamuan sa kapwa, maaari po itong magdulot ng edification o pagkakaisa ng iglesia at marapat hindi ng pagkakahati-hati. Kaya dapat maging maingat din tayo sa paraan ng ating pagkasalita. Dapat pananalitang nagkakaisa sa iglesia, hindi siya nagiging kaparaanan upang magkaroon ng paghahati-hati or division. Yun din po yung instruction ni Pablo sa Epeso, sa iglesia doon. Sabi, nandun yung binabanggit na mayroong bigkis ng kapayapaan. Yung dapat yung maging layunin natin sa ating mga panalita. Dapat nandun yung upang bumigkis ng kapayapaan sa gitna ng iglesia. So, kung ating papansinin, ang marahas na panalita, yan po ay madalas na sanhi ng tunggalian. Yan po yung, kumbaga, realidad. Kapag hindi tayo naging aware sa ating panalita, mas hindi natin inisip or kaya naman napadala tayo sa ating emosyon kasi usually nakakonect siya sa ating emosyon. Kapag naging marahas yung ating panalita, laging hahantong siya sa sanhi ng mga conflict or tunggalian. Ganyan kapangyarihan ang ating panalita. Maaari siyang mag-edify, maaari din siyang, kumbaga, mag-conflict or magdulot ng conflict. Kaya dapat natin itong disiplinahin. Sabi sa Kawikaan 15 verse 1 and 2, ang malubay na sagot ay nakaapawi ng puot. Ngunit ang mabigat na salita ay, ang sabi po dito, humihila ng galit. Yun daw malubay, kumbaga maamong sagot. Siya daw ay kumbaga nag-aalis o nagpapawi ng puot. Pero yun daw mabigat na panalita, talagang kumbaga nag-i-invade siya ng galit. Talagang magkakaroon talaga ng conflict. Dagdag pa dito, ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman. Ngunit ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. Kumbaga pagpadala sa kanyang emosyon. Kaya napakalaga na atin po itong sinasaalang-alang. So bilang punto again, ang pag-ibig ang dapat magtakda kung paano natin gagamitin ang ating pananalita. Hindi dapat yung di maalis. Gusto nating tayo ay mapagsalita ng maayos or kumbaga sa katitibay, palaging motivasyon natin ay pag-ibig para sa kapakanan ng ating kapwa. Kapag mas nadala tayo, yung ating sarili, ang ating nais na igiit, kung ano yung ating reference, ano yung ating mga batayan, talagang
makakapagbitaw tayo ng mga panalitang makapag dulot ng conflict. Pero kung ating iniisip yung kapakanan ng ating kausap dahil ang ating pag-ibig, so magkakaroon ng kumbaga edification dito. Kaya naman kung wala ang patnubay ng pag-ibig, madalas lumabas ang matalim na salita. At ang panalitang walang pagpipigil, yan po ay tanda ng mangmang ayon sa karunungan or sa Proverbs. Sabi nga diyan sa chapter 12 verse 16, ang mga salita ng masama ay mga bakal sa dugo, ngunit iligtas sila ng bibig ng matuwid. Kaya naman, tungkulin natin at dapat makita, alamin ang maamong tugon sa isang posibleng alitan. Tayo ay ating kumbaga i-analyze, ating bulayin dahil ating iniibig ang ating kausap, ang ating kapatid, ano yung case-to-case basis, ano yung ating magiging maaaring tugon na hindi mag-build up ng conflict, kundi magdudulot ng, kumbaga, pag-resolve dito. So, nandun yung dapat natin ginagawa. Yun yung pinapakita ni Pablo sa 2 Corinthians 10 verse 1. Sabi niya, ako ang si Pablo, ay namamanik sa inyo alang-alang sa kaamuang loob at kapakumbabaan ni Kristo. Ako na sa harapan ninyo ay mapagpakumbaba sa gitna ninyo. Ngunit ako'y lubhang malakas ang loob kung wala sa harapan ninyo. Kaya naman bilang babala, bagaman sa mata ng sanlibutan, yung maamong pakipag-usap, malumayan na pakipag-usap, sa tingin nila ay maging kahinaan, sa atin, ng mga mananampalataya, ito'y kalakasan. So ito'y nagdudulot ng edification, ito'y nagdudulot ng kumbaga unity, kay matibay sa ating Panginoon. Sabi, last quote mula sa Kawikaan 25 verse 15, sa pamamagitan ng pagpipigil ng loob ay napahihikayat ang Pangulo at ang malumayan na dila ay bumabasag ng buto. Kung makikita, ganyan yung lakas ng dila or pananataan ng dila. Either yun ay makapagpahamak sa atin o either yun ay makapagpalakas ng relasyon. So yun po yung dapat natin pagsikapan bilang mga mananampalataya. Yung mapalago natin yung biyaya ng kaamuan or gentleness. At atin siyang may sasagawa, again, kung ating maging palaging motivasyon ay pag-ibig. Hindi dapat mawala yan. Pag nawala yung pag-ibig, kumbaga, hindi natin siya may sa katuparan. At ang labas sa atin ay, ng mga panalita ay magdudulot ng conflict. So, yung pang-isa, na biyaya ng Espiritu na maaari nating gamitin sa pagharap sa mga alitan or conflict. So, hindi lamang grace of gentleness. Pangalawa, yung tinatawag na grace of self-control or pag-control sa sarili, self-denial. Ito yung biyayang pagpipigil na naiiba sa stoiko na pananaw. So, ano ba yung stoiko? Ang stoicism, yan po ay isang filosofiyang hinahamak yung damdamin. Ang pagiging stoiko ay kawalan ng emosyon. Pag sinabing stoiko, yun ay pagtuturo sa Greek word na kung saan ito yung pagiging absence ng emotion. So bilang paglilinaw, ang pagiging stoiko ay kadalasang nangangailangan ng pagiging walang pakialam na nagdudulot ng pagkahiwalay or pagkalayo naman. Kumbaga, parang neutral ka lang, walang pakialam. So nagdudulot naman yan, hindi siya nag-build up, hindi siya nag-edify. Kaya naman, dumating sa punto ng pagkakaroon ng pagkalayo. Ang emosyonal na paglayo sa mga personal na usapin ay maaaring di makatao. Sapagkat tayo ay nilikha ng Diyos na mayroong damdamin at kailangan nating harapin yung bawat conflict or alitan kasama yung ating emosyon. Siyempre doon, kailangan nating harapin siya. Kapag hindi natin yun in-exercise, hindi na yun paggamit or pagiging makatao ayon sa likha sa atin ng Diyos. O kaya naman, ito'y maaaring panlabas lamang na kontrol, ngunit pinamumunuan pa rin ng salungat damdamin. So again, maaaring iba yung ipakita sa panlabas, pero iba yung sa loob, salungat, magka-opposite. Kaya sabi dito sa Kawikaan 14 verse 13, meron paalala dito, maging sa pagtawa man, ang puso ay nagiging mapanglaw. Kasi nyo yun?
Maging sa pagtawa, so maaaring ang ating pinapakita, nandun yung masaya, nagagalak. Pero, sabi diyan, maging ang puso man ay nagiging mapanglaw. Pagtawa ng puso ay nagiging mapanglaw. At ang wakas ng kasayahan ay kabigatan ng loob. So, posible yon. Ngayon, tingnan natin, ano pag sinabing gracious self-control? So again, nagaya ng gentleness, ang pag-ibig pa rin. Ang nagbibigay ng kakayahan sa isip upang manguna. May isip, ating mind, ito dapat yung mamahala sa ating puso, sa ating emosyon. Kasi pag ating pinairin ang ating emosyon, talagang hindi natin mapipigilan ang ating sarili. Lalabas yung mga panalita, yung mga magdudulot ng conflict. Pero pag aatin mo ng binulay, yung mga bagay, yung mga salita ng Diyos, yung maaaring yung kapakanan ng ating kapwa, so mapapamahalaan natin siya ng maayos. So napakalaga nung ating mind. Kasi ang isip, ang pangunahing kakayahan ng tao, kaya sa iba pang bahagi ng pagkatao, kumbaga siya yung primary sa atin bilang mga tao. At pagka kung saan natin ilaan ang ating kaisipan, kung ano yung i-fill in natin sa ating kaisipan, susunod yung ating iba pang mga bahagi ng katawan. For example, kung ano yung ating ilagay sa ating isipan, yun yung magiging palagi nating sasambitin, palagi sasalitain. Doon natin i-align yung ating mga kamay, yung ating paa, kung saan tayo pupunta, kung ano yung palaging namumutawi sa ating kaisipan. Kaya't napakalaga nito. At ang kakulangan ng pagpipigil ay nauwi sa pagiging pabaya sa makapagpapatibay na ugnayan. Kaya naman nagiging tunggalian ito. Kapag hindi natin napangunahan ng ating pag-iisip ang ating sarili sa ating pagkontrol sa ating katawan. Kaya't maaari, pagka hindi natin ito na-control, nagkaroon tayo ng kulangan sa pagpipigil, naging pabaya tayo, salit na dulo tayo or magsulong ng pagkakaging matibay, nagkakaroon ng mga conflicts. So tingnan natin yung dalawang bagay dito. Una, ang pagpipigil, ang self-control, ay nangangailangan ng isip na namumuno sa damdamin. So yun po pala kailangan. Kailangan yung ating isip ay pinamamamunuan ang ating pong damdamin. Yun po yung disiplina ng ating isip, kagaya ng binanggit ko kanina. Dapat maging aware tayo sa ating mind, sa ating mga iniisip, kasi ito yung naging factor kaya tayo ay nakapagsalita, gumagawa, etc. Sabi sa Kawikaan 25 verse 28, siyang hindi pumipigil ng kanyang sariling diwa ay parang bayang nabagsak at walang kuta. Sabi daw siya hindi pumipigil ng kanyang sariling diwa. Kung ano lamang pumasok sa ating isip, wala tayong, kumbaga, pinagbabatayang katotohanan, kung ano lamang yung ating maisip or mating sa atin, para daw siyang bayang nabagsak at walang kuta. Meaning, walang pinagkasaligang matibay na pundasyon. Kaya naman, ang outcome ay pagbagsak. So, bukod sa providensiyang pagpigil ng Diyos, bukod sa pagkilos ng Diyos, ang isip lamang ang may kakayahang supilin ang ating matinding damdamin. Kaya naman, mahalaga ito. Kaya ating makikita na ang isip na may kontrol ang siyang gumagabay at nagtutuwid sa damdamin tungo sa tama. So, mahalaga pala yung ating kaisipan. So, pansin niyo po yung sinabi ni Jerry Bridges. Ang sabi sa kanya aklat, The Practice of Godliness, page 138, ang ating isipan ay tulad ng isang mental greenhouse o yung taniman ng, kumbaga, halaman. Para daw siyang mental greenhouse kung saan ang mga maling kaisipan, kapag naitanim, ay inaalagaan at nidiligan hanggang mailipat sa tunay na mundo bilang maling gawain. Ang mga gawain ito ay tinatamasa muna sa isipan bago pa man maranasan sa realidad. Kaya't ang buhay ng pag-iisip ang ating unang linya ng depensa laban para sa pag-ipigil sa sarili. So para daw siyang mental greenhouse ang ating kaisipan. Kung ano yung ating itinatanim, for example, mas prone tayo na maisip natin yung mga mali. Mga maling bagay. So pag daw siya itatanim, nadidiligan,
darating yung panahon na madala natin siya sa realidad. Realidad sa ating panalita, sa ating mga ginagawa, hanggang sa magdulo siya ng conflict. Kaya naman daw, yung ating pag-iisip, yun daw yung una nating linya ng depensa laban sa pagpipigil ng sarili. Yung disiplina ng isip. Kaya bilang babala, maraming tungkulin ng isang Kristiyano ang nangangailangan ng pagpipigil at maraming kasalanan ang dapat iwasan. Lahat ito'y emosyonal. Kaya napakalaga ng discipline of mind. Kasi lahat, or usually yung mga kasalanan na maaaring i-commit na ating mga manampalataya, yan ay laging, kumbaga, ang humahatak ay yung emosyonal na aspeto. For example, pagdating sa pakipagrelasyon, yung unequal yoking, yung, kumbaga, pakipagrelasyon sa hindi manampalataya, yan ay emosyon. Ang, kumbaga, ipapairal natin, mali yun. Kaya napakalaga na dapat nating disiplinahin ang ating isip. Makita ng yung mga bagay na ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. So yan po itipa ng tungkol sa iglesia na ating pong pinapatupad. Pangalawa, sanctification, yung ating pagpapaging banal. Ating dapat na disiplina ng ating sarili. Nandun dapat yung paghahanap ng ikatitibay ng kapatiran sa paglilingkod. Paghahanap, meaning ating binubulay, ano yung makapag-build up ng relasyon natin sa kapatiran, ano yung makapagpatibay sa iglesia. So, meron din po siyang kinalaman dito. So, napakalawak nung sakop niya. Kaya naman dapat po maingat tayo sa ating kaisipan sa pinipili natin dito. Then lastly, pangalawa, ang pagpipigil ay nangangailangan ng isip na namumuno sa katawan. So una, disiplina ng kaisipan. Ngayon naman, ito po nangangailangan ng isip pa rin na namumuno sa katawan. Doon po papatuloy yan o kukonekta naman sa pagdisiplina naman ng katawan, ng ating mismong katawan. So una sa isip, konektado yan para madisiplina natin ang katawan. Una sa isip and then sa katawan. So, kung ating titingnan, madaling gamitin ng physical na pangangailangan bilang dahilan ng labis na pagpapakasasa. For example, pagkain, etc., ating mga kinakailangan. So, madaling, kumbaga, excuse yung mga ganong physical na pangangailangan para, kumbaga, magmalabis tayo sa ating mga tinetake, sa ating katawan. Pero yung punto, ang layunin ng pagtugon sa physical na pangangailangan ay dapat para upang magampanan ang tungkulin ng buong husay. Kumbaga, ang ating purpose sa ating pag-take ng mga iba't ibang ating pagkapalan na ating tinatamasa, ang dapat na maging layunin niyan ay upang tayo ay magampanan natin o makapaglingkod tayo ng ating buong husay. Hindi pag-take upang tayo ay umabot sa pagkamalabis na maapektuhan ang ating katawan. Kaya naman, hindi natin lalo magamit ang ating katawan para sa kapakanan ng paglilingkod. For example, malabis tayo sa pagkain o kaya naman ay sa inumin, dudod sa atin ng pagkakasakit, mga bawal sa atin, pagkamalabis. So, kaya naman, hindi dapat yun sa ating buhay. Dapat mas ating pinapahalagahan yung layunin natin. Kaya tayo ay nag-take ng ating mga pagkapalang tamasa. So, ang layunin ng pagtugon sa physical na pangailangan, kagaya nga namit natin, para magampanan yung tungkulin ng ating buong husay. So, meron dapat layunin, hindi lamang para sa physical talagang pangailangan kasi for example, gutom tayo kaya tayo kakain. Hindi. Dapat merong purpose mas greater. Gaya ng sabi ng Panginoon, Matthew 4, verse 4, hindi lamang sa tinapay na ubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa ibig ng Panginoon. Hindi lamang tayo sa physical, kundi meron tayong spiritual na motivasyon. Kaya tayo ay ipapatuloy. Sabi po ni Donald Whitney, ang ating mga katawan ay likas na nakahilig sa kaginhawaan. Yung ating naturalesa, palagi siya naka-incline para hanapin yung pleasure, kaginhawaan, kalayawan, katakawan, at katamaran. Maliban, kung isinasagawa natin ang pagpipigil sa sarili, mas malamang na maglingkod ang ating katawan sa kasamaan kaysa sa Diyos. Kailangan disiplinahin natin ng mabuti ang ating sarili sa paraan ng ating pamumuhay sa mundong ito. Kung hindi, ay mas mahuhubog tayo ayon sa mga
paraan ng sanlibutan kaysa sa mga paraan ni Kristo. So, kung hindi natin didisiplinahan ng ating katawan, ay dahil napaka-prone natin sa paggamit or pagkahubog ng ating katawan sa kasamaan, sa bagay ng mga mundo. So, kung hindi natin ito didisiplinahin, ganoon ang mangyayari. Kaya dapat maging aware tayo sa pagdisiplina sa ating katawan. Dapat palagi natin itong magamit para sa paglingkod sa ating Panginoong Jesus. So, bilang babala, ang paglilingkod sa kapatiran, or paalala, ang paglilingkod sa kapatiran ay madalas na nangangailangan ng sakripisyo ng pisikal na kaginhawaan. Yun yung essence ng paglilingkod, ng kumbaga pagministeryo. Meron dapat tayong sakripisyo. Bilang, again, ang motivasyon ay pag-ibig, ang ating palagi iniisip ay yung kapakanan ng ating kapatid. Kaya kung ating iniisip yung kapakanan ng ating kapatid, dapat meron tayong pag-sakripisyo para sa kanila. Ito man ay yung ating physical na kaginhawaan. Palaging ating iniisip yung edification ng church ng ating kapatid, hindi ng ating sarili. Kaya bilang hamon sa isang mundong palalo sa pagiging palaway, tayo nawang mga manampalataya ay magningning sa kaamuan at pagpipigil sa sarili. Maging asin at ilaw tayo sa libutan. Nang sa gayon, makita nila yung liwanag ng ating Panginoong Yesus at maabot sila ng Ebanghelyo. Maging mabuting patotoo tayo ng gawa ng ating Panginoong Diyos sa mundong ating ginagalawan. So yun, doon po muna tatapos ang ating pong lesson ngayong umaga. So dadako po tayo sa ating pong question. Kung meron po kayong mga katanungan or meron po kayong mga nais